Magandang araw mga boss. 10 Pinoy boxer ang nagpasikat sa unang laban sa Amerika. Mga kalaban, pinabagsak sa luna. Pag-usapan natin yan mga boss. Dudy Boy Peñalosa Jr. December 2012. Naging undercard si Dudy Boy Peñalosa Jr. sa isang malaking laban ni pambansang kamaong Manny Pacquiao laban kay Juan Manuel Marquez. Marquez Pacquiao 4. Ginanap ang laban nila sa Las Vegas, Nevada, USA. At ito ang unang laban ni Dudy Boy sa Amerika. At una rin itong laban sa labas ng bansa. Pinakamalaking oportunidad ito kay Dudy Boy na maisali sa isang malaking laban sa Amerika. Si Dudy Boy noon ay may dissenting record, 9 wins, 0 loss, at 9 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang kanyang katunggali ay si Jesus Luli na may record na 6 wins, 4 losses, 1 knockout. Pinaglalabanan nila ang featherweight division sa 8th round of boxing. Napakagandang laban ito kay Dudy Boy na makalaban ang isang Mexican fighter. Dagdag sa kanyang experience, excited at desididong manalo at makilala sa Amerika. Sa round 1 pa lang ay nagkasukatan pa ang dalawang boksingero at humahanap ng saktong distansya hanggang sa unang nakatama si Dudy Boy ng isang jab. Naging agresibo ang ating kababayan. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na jab pero nakipagsabayan naman ang Mexican fighter. Pinupuntiryan nito ang katawan ni Dudy Boy. Palitan ng mga suntok ang dalawang boksingero. At sa round 2 ay dito na nakatikim ang knockdown ng Mexican fighter matapos matamaan ang isang malakas na right hook dahilan para hindi na ito makatayo at itinigil na ng referee ang laban. Dahil sa ginawang body shot ng Mexican fighter ay nabakante ang kanyang depensa sa panga dahilan para makapasok at makapenetrate ang isang malakas na right hook. Dahil sa panalo ni Dudy Boy ay unti-unti na itong nakilala at umangat ang kanyang record 10 wins at 10 knockout. Ryan Francisco. November 2012, naging undercard si Ryan Francisco sa laban ni Brian Viloria at Hernan Marquez para sa WBO Super Flyweight WBO Flyweight title. Ginanap ang laban nila sa California, USA. Si Ryan noon ay may dissenting record na 23 wins, 1 loss, at 18 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang kanyang katunggali ay isang Mexican fighter na si Javier Gallo na may record na 18 wins, 5 losses, at 10 na panalo nito ay via knockout. Pinaglalabanan nila ang Super Bantamweight Division, 8th round of boxing. Ito ang unang laban ni Ryan Francisco sa Amerika. Sa round 1 pa lang ay aggressive na ang dalawang boksingero. Nagpalitan ng mga suntok. Body shot ang ginagawa ng Mexican fighter. Pero nakabawi naman ang ating kababayan. At sumabay rin ito na tumama ang isang jab at mga uppercut. Sa round 2 ay ganun pa rin ang ginagawa ng Mexican fighter. Aggressive pa rin ito at pinipressure niya ang ating kababayan. Sa round 4 ay natatamaan ng Mexican fighter si Ryan. Pero sa round 5 ay nakabawi rin ang ating kababayan. Tumama na rin ang mga uppercut at mga kombinasyon nito. Dahilan para pumalog ang utak ng Mexican at mawala sa balanse. At panay depensa na lang ang ginagawa ng Mexican hanggang nakita ng referee na madami na itong tinanggap na solidong suntok ay dito na itinigil ng referee ang laban. Nanalo si Ryan Francisco via TKO sa round 5. Albert Pagara. October 2015. Ito ang unang laban ni Albert Pagara sa Amerika. Laban sa isang Nicaragua fighter na si William Gonzalez para sa bakanting WBO Intercontinental Super Bantamweight title, 12 round of boxing. Ginanap ang laban nila sa California, USA. Na noon si Pagara ay may dissenting record, 24 wins, 0 loss, at 17 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang kanyang kalaban na si Gonzalez ay may record na 27 wins, 5 loss, at 23 na panalo nito ay via knockout. Sa round 1 pa lang ay unang nakatama ng 1-2 combination si Gonzalez. Pero sa pagbawi ni Pagara ay dito na nagkasubukan ang dalawang boksingero. At may pangiti-ngiti pa ito kay Gonzalez. Dito na nga sa round 2 ay nakatama si Pagara ng malinis na right jab dahilan para mawala sa depensa si Gonzalez. At may mga follow-up pa itong right hook at uppercut at dahilan para bumagsak sa luna.
Pero hindi ito binilangan ng referee at binigyan pa ito ng 5 minutes para makapahinga. Ito pala ang dahilan kung bakit di tinawagan ng referee ng knockdown si Gonzales. Matapos itong bumagsak sa lona, ay binigyan pa pala ni Pagara ng isang right hook si Gonzales kahit bumagsak na ito, at dito sinabihan si Pagara ng referee at dito na save by the bell si Gonzales. Sa round 6 na nga ay tinapos na ni Pagara si Gonzales. Tumama ang dalawang malalakas na street jab dahilan para bumagsak ito at mabilangan, at hindi na ito nakatayo pa muli. Panalo si Pagara via knockout sa round 6 na panalunan niya ang WBO Intercontinental Super Bantamweight title. Jason Pagara. October 2015 ay naging undercard si Jason Pagara sa laban ng kanyang nakakabatang kapatid na si Albert Pagara, laban sa isang Nicaragua fighter na si William Gonzales, na ginanap sa California, USA. At ito rin ang kanyang unang laban sa Amerika, laban sa isang Nicaragua fighter na si Santos Benavides. Pinaglalabanan nila ang welterweight division, 10 round of boxing. Na noon ay may dissenting record si Jason Pagara, 36 wins, 2 losses, 22 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang kanyang katunggali ay may record na 25 wins, 7 losses at 19 na panalo nito ay via knockout. Round 1 pa lang ay pinatikim na ni Jason Pagara ang malalakas na suntok. Mga malalakas na kombinasyon ang binibitawan ni Jason, dahilan para mapaatras ang Nicaragua fighter. May mga patama naman si Santos, pero hindi ito solido. Kadalasan ay hindi pa tumatama. Naging madali kay Jason patamaan si Santos, tinatanggap lang ang mga suntok nito. Hanggang sa nakapasok ang isang left hook, dahilan para bumagsak si Santos at mabilangan. Pero sa naging follow-up ni Jason, ay tumama ang malinis na body shot, dahilan para mapaluhod sa sakit at muling nabilangan. Malakas rin ang tuhod ng Nicaragua fighter na si Santos. Sa pangatlong bagsak ni Santos ay dito na itinigil ng referee ang laban. Panalo si Jason Pagara sa round 2 via knockout. Mark Magsayong Magnifico. October 2015 na naging undercard si Magsayo sa laban ni Albert Pagara at William Gonzales, na ginanap sa California, USA. At ito rin ang unang laban ni Magsayo sa Amerika at unang laban sa labas ng bansa, laban sa isang undefeated Mexican fighter, Yardley Armenta Cruz. Dinipinsahan ni Magsayo ang kanyang IBF Youth Featherweight title, 10 round of boxing, na noon ay may dissenting record si Magsayo, 11 wins, 0 loss, at 9 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang kanyang katunggali ay may record 13 wins, 0 loss, at 8 na panalo nito ay via knockout. Sa pagsimula pa lang ng laban ay naging agresibo na si Magsayo. May laman ang mga suntok na binibitawan. Para bang gusto na niya itong pabagsakin sa loob ng round 1. Panay jab pa lang ang ginagawa ng Mexican fighter, hanggang nakatama si Magsayo ng isang body shot at isang street jab na sapol sa mukha ni Yardley. Sa naging follow-up ni Magsayo ay inulan ng mga suntok si Yardley at di alam kung saan ang galing, hanggang natamaan ito, dahilan para bumagsak at mabilangan. Matigas rin itong Mexican fighter. Bumabangon pa ito, pero ganun pa rin ang ginagawa ni Magsayo. Inulan pa rin ng malalakas na suntok at tumama ito sa budiga at sa ulo, dahilan para makalog ang utak at mapaluhod sa luna. Dito ay hininto na ng referee ang laban at nadipinsahan ni Magsayo ang kanyang title belt. Panalo via knockout sa round 1. Remart Gabalo versus Ernesto Guerrero. November 2017, unang laban ni Gabalo sa labas ng bansa at unang tapak sa Amerika. Naimbitahan si Gabalo Hawaii, USA para sa isang tune-up fight laban sa isang Mexican fighter na si Ernesto Guerrero. Pinaglalabanan nila ang Bantamweight Division, 10 round of boxing, na noon ay may record si Gabalo na 16 wins, 0 loss, 14 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman si Ernesto Guerrero ay may record na 27 wins, 21 losses, at 19 na panalo nito ay via knockout. Magandang laban ito kay Remark Gabalo na makalaban ang isang Mexican fighter,
isang veteranong boxer, dagdag sa kanyang experience. Nanalo si Rimac Caballo via knockout sa round 2. Yan. Lawas ball. Short lang, short. Romero Dono, March 2017. Unang laban ni Romero Dono sa labas ng bansa at unang tapak sa Amerika laban sa isang number 1 prospect ng Golden Boy promotion na si Christian Gonzalez. Isang undefeated na may magandang record na 16 wins, 0 losses at 14 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang ating kababayan na si Dono ay may dissenting record na 12 wins, 1 loss at 11 na panalo nito ay via knockout. Pinaglalabanan nila ang WBC Youth Intercontinental Lightweight title. Ginanap ang laban nila sa California, USA. Sa pagsimula pala ng laban ay underdog na si Dono. Isa pa, hometown ito ni Gonzalez, kaya kampante ito na i-knockout si Dono. Sa pagsisimula pa lang ng round 1 ay naging agresibo na si Dono. Nandoon ang magandang footwork at mabilis. At may mga body shot na pinapatama at sumasabay rin si Gonzalez sa palitan ng mga suntok. At nang patapos na ang round 1 ay nakatama si Gonzalez ng isang right hook sa ulo ni Dono. Pero ang naging kapalit ay isang malakas na right hook na diretsong tumama sa panga ni Gonzalez, dahilan para bumagsak ito at mabilangan. Dahilan sa walang oras ay na-save by the bell si Gonzalez. At sa round 2 ay nakipagsabayan si Gonzalez kay Dono para makabawi ito sa naging knockdown sa round 1. Pero isang solidong right hook na naman ang tumama sa panga ni Gonzalez, dahilan para bumagsak ulit ito. Sinubukan mang tumayo ni Gonzalez pero hilong-hilo pa ito. At dito na itinigil ng referee ang laban. Nanalo si Dono via knockout sa round 2 at napanalunan niya ang bakanting Youth Intercontinental Lightweight title. Jandrell Casimero, April 2019. Unang tapak ni Casimero sa Amerika sa isang co-main event sa laban ni Danny Garcia at Adrian Granados na ginanap sa California, USA. Laban sa isang Mexican fighter na si Ricardo Espinosa Franco na noon ay may record na 23 wins, 2 losses at 20 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman si Jandrell Casimero ay may record na 56 wins, 4 losses at 17 na panalo nito ay via knockout. Pinaglalabanan nila ang WBO interim bantamweight title, 12 round of boxing. Sa unang mga round ay nagpalitan ng mga suntok ang dalawang boksingero. Pareho ang dalawang boksingero na di umatras. Tuloy pa rin ang hatawan, hinihintay lang kung sino ang makatama ng solidong suntok. Hanggang umabot sa round 12 ay dito na nakatama ng solidong suntok si Casimero, dahilan para bumagsak ang Mexican fighter at mabilangan. At sa naging follow-up ni Casimero ay tumama ang isang left hook at mga kombinasyon nito, dahilan para itigil na ng referee ang laban. Panalo si Casimero via technical knockout sa round 12. Napanalunan niya ang WBO interim bantamweight title. Jerwin Angcahas, February 2018. Unang tapak ni Jerwin Angcahas sa Amerika para idipinsa ng 4 na pagkakataon ang kanyang IBF Junior Bantamweight title laban sa isang Mexican fighter na si Israel Gonzalez. Ginanap ang laban nila sa Texas, USA na noon ay may record si Gonzalez na 21 wins, 1 loss, 8 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman si Jerwin Angcahas ay may record noon
na 28 wins, 1 loss at 19 na panalo nito ay via knockout. Sa pagsimula pa lang ng laban ay panay budiga ang patama ni Jerwin at mga jab. At si Gonzales naman ay sumasabay rin ito. Hanggang sa round 2 ay nakatama si Jerwin ng isang malinis na jab at sa pull sa mukha ni Gonzales, dahilan para masaktan ito. Hanggang sa umabot sa round 6 ay nakatama ng isang uppercut si Jerwin, dahilan para malupaypay si Gonzales. At dito na pinaulanan ng suntok ni Jerwin ang kaha si Gonzales. Dahil sa maraming sulit na suntok na tumama kay Gonzales, ay di na rin ito bumibitaw ng suntok. Panay dipinsa na lang ang ginagawa. Dahil dito ay itinigil na ng referee ang laban. Tagumpay ang pagdipinsa ni Jerwin ang kaha sa kanyang title belt laban kay Gonzales. Nanalo si Jerwin ang kaha via TKO sa round 6. At ang panghuli, Manny Pacquiao. June 2001, unang tapat ni pabansang kamao Manny Pacquiao sa Amerika. Laban sa isang kampiyon na naghahari sa Super Bantamweight Division na si Lilo Lidwaba, na ikapang-anim na dipinsa na ito sa kanyang world title belt. Sa lahat ng gustong umagaw nito ay knockout ang inabot. Ginanap ang laban nila sa MGM Grand Las Vegas, Nevada, USA. Na karamihan ay dito nilalaro ang malalaking laban sa boxing. Ang kampiyon noon ay may boxing record na 33 wins, 1 loss at 20 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman ang ating pabansang kamao Manny Pacquiao na noon ay may boxing record na 32 wins, 2 losses at 23 na panalo nito ay via knockout. Ito ang kauna-unahang laban ni Pacquiao sa Amerika. At sa laban na ito ay heavy underdog si Pacquiao. Pero ganoon pa man ay dito niya gugulatin ang buong mundo sa kabila ng pagiging heavy underdog. Sa round 1 pa lang ay nandun na ang mabilis na kamao ni Pacquiao at magandang footwork, mga magandang patama sa katawan ng kampiyon. Pagsimula pa lang ng round 2 ay bumagsak na ang kampiyon matapos matama ng isang malakas na kaliwa ni Pacquiao. At sa naging follow-up ay nakatama si Pacquiao ng isang left hook. Hanggang umabot sa round 6, na natamaan ni Pacquiao na isang malinis na kaliwa ang kampiyon. Dahilan para bumagsak ulit ito at hindi na muling nakatayo. Nanalo si Pacquiao via knockout sa round 6. Dahil sa laban na ito ay sumikat si Pacquiao sa Amerika at naging matunog ang pangalan nito. At inaabangan na ang mga laban nito. At yan na po ang ating video sa ngayon mga boss. Maraming salamat po. And here's the second knockdown, and as Larry, as you said at the beginning of the round, there was a weariness about Ledwaba. He began the round. The guy was out. He went to his corner the previous round out. Yeah, you pointed that out. To you. Yeah, Wasn't he was walking on the shuffle. There was nothing in his eyes but sleep. Yep. Well, and a certain resignation that it wasn't going to get any better. Yep. Oh, when you go to your corner and you can't see, you don't have any resignation. Oh, you are resigned. Period. Night lights out. Yep. Well, I would have kept him down.